Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating paboritong channel ng mga kwentong pag-ibig. Sabi nila, ang mga pagkakamali raw ay bahagi ng buhay. Ngunit paano kung ang isang gabing pagkakamali, isang desisyon na ginawa sa gitna ng kalungkutan at pait, ay siya palang itinakda ng tadhana para buksan ang isang bagong kabanata? Isang kabanata na susubok sa iyong katatagan, sa iyong pananampalataya, at higit sa lahat, sa iyong puso. Samahan ninyo kaming tuklasin ang sagot sa kwento ni Hannah Soliman. 2 linya. 2 malinaw na pink na linya ang tumambad sa paningin ni Hannah Soliman. Nakatitig lamang siya sa maliit na plastik na bagay na hawak ng nanginginig niyang kamay. Ang bawat segundo na lumilipas ay parang isang malakas na dagundong sa loob ng kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang ipinipikit ang kanyang mga mata. Umaasa na sa pagmulat niya'y maglalaho ang mga linyang yon. Ngunit hindi. Naroon pa rin. Matatag. Hindi nagbabago. Positibo. Isang salita na gumimbal sa buo niyang pagkatao. Napasandal siya sa malamig na pader ng kanyang banyo. Unti-unting napaupo sa sahig na tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Buntis siya. Paano? Bakit? Hindi niya kailangang magtanong. Alam na alam niya ang sagot. Ang alaala ng gabing iyon ay bumalik sa kanya na parang isang alon, malabo, ngunit malakas at mapanira. 6 na linggo ang nakalipas. Ang mga ilaw mula sa naglalakihang chandelier ng gala ng mga bituin sa silangan ay kumikinang na parang mga bituin sa kalangitan. Ang mahinang ugong ng mga tawanan at usapan ay pumupuno sa buong ballroom. Lahat ay perpekto, maliban sa puso niyang wasak na wasak. Hawak niya ang isang baso ng champagne, ngunit ang mga daliri niya ay mahigpit na nakakuyom dito, sapat para mabasag ito anumang oras. Isang pilit na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi habang pinapanood niya si Silang Pardo, ang lalaking minahal niya ng 3 taon na nakikipagtawanan sa ibang babae sa kabilang dulo ng bulwagan. Ang mga salitang binitiwan niya kanina lang sa kanilang pag-aaway ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. You were just a stepping stone, Hanas. Isang magandang daan patungo sa legasya ng dakila mong ama. Pero hanggang doon ka na lang. Bawat salita ay isang punyal na bumaon sa kanyang puso. Tumalikod siya, hindi na makayanan ng mga mapanuring tingin ng mga taong nakakaalam sa kanilang hiwalayan. Naglakad siya palayo, palayo sa ingay, palayo sa musika, palayo sa lahat, hanggang sa marating niya ang isang tahimik na balkonahe na may tanawin ng kumikinang na syudad. Ang malamig na hangin ng gabi ay yumakap sa kanyang balat. Ngunit hindi nito napawi ang init ng luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Doon, sa ilalim ng kalangitan ng Makati, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi nakakatulong ang champagne sa problema. Isang malalim at baritonong boses ang bumasag sa katahimikan. Pinopospon lang niya ang sakit ng ulo kinabukasan. Nagulat si Hanas. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga pisngi at lumingon. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa dilim. Ilang hakbang mula sa kanya. Hindi niya maaninag ang mukha nito ng buo. Tanging ang silweta lamang ng matikas nitong tindig sa suot na mamahaling suit. May hawak itong sariling baso ng whiskey. Sino ka? Mahinang tanong niya. Humakbang ito palapit sa liwanag at halos mapasinghap si Hanas. Hindi siya pamilyar sa mukha nito, ngunit ang presensya nito ay hindi maikakaila. Mayroon itong mga matang malalim at tila nakikita ang kaluluwa niya. Ang panga nito ay matatag at ang manipis na guhit ng buhok sa baba nito ay nagbibigay dito ng karagdagang bagsik. Someone who understands, sagot nito at tumayo sa tabi niya. Nakatingin din sa syudad. Minsan, ang pinakamakikinang na bituin ang siyang mga bumabagsak sa loob.
May kung anong kirot sa mga salitang iyon na tumama sa kanya. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, naramdaman niyang may nakakaintindi sa kanya. Hindi sila nag-usap ng matagal. Nagbahagi lamang sila ng katahimikan. Isang komportableng katahimikan na mas may saysay kaysa sa sanlibong salita. Ang mga sumunod na nangyari ay malabo na sa kanyang alaala. Parang isang panaginip. Ang amoy ng mamahalin nitong pabango na may halong whiskey. Ang init ng mga kamay nito nang hawakan ng kanya. Ang bigat ng titig nito na tila ba sinasabing siya ang pinakamagandang babae sa mundo sa kabila ng mugto niyang mga mata. Ang alam lang niya, sa gabing iyon, gusto niyang makalimot. At ang lalaking ito, binigyan siya nito ng paraan para makalimot. Kahit panandalian lang. Ang huli niyang natatandaan ay ang malambot na kama sa isang marangyang hotel. Sweet. At ang mga bisig nitong mahigpit na nakayakap sa kanya na parang ayaw na siyang pakawalan. Ngunit pagsapit ng umaga, wala na ito. Nagising siyang mag-isa sa malawak na kama. Ang tanging palatandaan na totoo, ang lahat ng nangyari ay ang bakanteng espasyo sa tabi niya at ang isang bagay na kumikinang sa ibabaw ng bedside table. Isang silver na cufflink. Simpleng disenyo ngunit halatang mamahalin. Sa gitna nito ay may nakaukit na isang letrang A. Iyon lang, walang pangalan, walang numero, walang paalam. Isang bakas na lang ang natira mula sa lalaking nagparamdam sa kanya na siya'y buo, kahit sa isang gabi lang. Ngayon, bumalik si Hana sa kasalukuyan sa malamig na sahig ng kanyang banyo. Ang cufflink ay nakatago sa isang maliit na kahon sa kanyang drawer. Ngunit ang isa pang bakas na iniwan ng gabing iyon ay narito na ngayon. Ipinapakita ng dalawang pink na linya. Isang buhay, isang responsibilidad na hindi niya hiniling. Napahagulhol siya. Paano niya haharapin ito? Siya, na anak ng tinitingalang abogadong si Magtanggol Soliman. Isang eskandalo ang naghihintay sa kanya. Ang pangarap niyang maging isang mahusay na abogado na ituloy ang legasiya ng kanyang ama ay parang bulang maglalaho. Mag-isa siya. Mag-isang haharapin ang lahat ng ito. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang pamilyar na tunog ang narinig niya mula sa kanyang cellphone na naiwan sa kwarto. Isang notifikasyon. Pinilit niyang tumayo. Dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang balikat. Sinilip niya ang screen. Isang email mula sa HR Department Alcantara Law Group. Subject, job offer. Junior associate, napatigil ang kanyang paghinga. Dear Ms. Soliman, we are pleased to inform you that you have been accepted. Ang Alcantara Law Group, ang pinakaprestihiyosong law firm sa buong bansa. Ang tanging pag-asa na kanyang pinanghawakan sa mga nagdaang linggo. Sa gitna ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, isang maliit na sinag ng liwanag ang biglang sumilay. Isang pagkakataon para itayo muli ang kanyang sarili, para sa kanya at para sa magiging anak niya. Para sa iyo, anak. Iyon ang mga salitang binulong ni Hanas sa kanyang sarili habang nakatayo sa harap ng isang salamin na kasing taas niya. Ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa kanyang tiyan na bahagya pa lamang umuumbok. Isang sikretong tanging siya lamang ang nakakaalam. Isang linggo na ang lumipas mula nang matanggap niya ang email na yon. Isang linggo ng pag-aalinlangan, takot, at sa huli, isang matatag na desisyon. Tatanggapin niya ang alok. Lalaban siya. Hindi na siya ang Hana Soliman na tumatakbo sa problema. Ngayon, isa na siyang ina. At gagawin niya ang lahat para sa kinabukasan ng kanyang anak kahit pa nangangahulugan iyon na kailangan niyang harapin ang mundo ng mag-isa. Isinuot niya ang kanyang pinakamahusay na corporate attire. Isang kulay abo na pencil skirt at puting blusa. Tinernuhan ng itim na blazer. Maayos niyang inipit ang kanyang buhok sa isang bun. Sa unang tingin,
Mukha siyang isang professional at kumpiyansang abogado. Isang perpektong maskara para itago ang kaguluhang nagaganap sa loob niya. Ang gusali ng Alcantara Law Group ay nagtatayugan sa gitna ng Distrito Diamante. Ang salamin at bakal na istruktura nito ay tila sumisigaw ng kapangyarihan at prestihiyo. Sa pagpasok niya pa lang sa lobby, ramdam na niya ang bigat ng pangalan ng firm. "Good morning, Miss Soliman. Welcome to ALG." Bati ng isang masiglang babae mula sa HR na nagpakilalang si Pam. "We're all excited to have you on board." Ang anak ni Attorney Magtanggol Soliman sa ALG magtatrabaho. It's an honor. Isang pilit na ngiti lang ang naisukli ni Hanas, ang anino ng kanyang ama. Kailanman ay hindi yata siya makakaalis dito. Inilibot siya ni Pam sa opisina. Lahat ay moderno at sopistikado. Ang mga abogadong nakakasalubong niya ay bumabati sa kanya ng may paggalang. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam si Hanas ng pag-asa. Dito siya magsisimulang muli. "And this will be your station," sabi ni Pam. Itinuturo ang isang cubicle na may magandang tanawin ng syudad. "Your team will be under the Corporate Law Division, directly reporting to our senior partner." And the CEO? Usisa ni Hanas, naalala ang mga kwento tungkol sa misteryoso at henyong nagtatag ng firm. Ngumiti si Pam na tila kinikilig. Si Sir Bantayog. You'll meet him now." Gusto kanyang personal na i-welcome. Napakabihira niyan, Miss Soliman. He's a living monument in the legal world. Seryoso, mahigpit at sobrang prinsipyo. Pero aalagaan ka nun, sigurado. Isang monumento. Isang tore. Iyon ang mga salitang madalas gamitin para ilarawan ng CEO ng ALG. Dinala siya ni Pam sa pinakadulong bahagi ng palapag, kung saan matatagpuan ang isang malaking pinto na gawa sa mahogany. Kumatok ito ng 3 beses bago marahan itong binuksan. "Sir, nandito na po si Miss Soliman." "Let her in." Isang boses ang tumugon mula sa loob. Isang boses na pamilyar. Naramdaman ni Hanas ang biglaang paglamig ng kanyang mga kamay. Kinabahan siya nang hindi niya malaman ang dahilan. "Sige na, Miss Soliman. Good luck." Bulong ni Pam bago siya iniwang mag-isa. Huminga siya ng malalim at pumasok sa loob. Ang opisina ay napakalawak. May floor-to-ceiling glass windows na nagpapakita ng buong syudad. Isang malaking mesa ang nasa gitna at sa likod nito ay isang swivel chair na nakatalikod sa kanya, nakaharap sa bintana. "Have a seat, Miss Soliman." Utos ng lalaki. Hindi pa rin lumilingon. Ang boses na yon, malalim. Baritono, nag-uutos. Pilit na iwinaksi ni Hanas ang pagdududa sa kanyang isipan. Hindi. Imposible. Umupo siya sa silyang nasa harap ng mesa, ipinatong ang kanyang bag sa kandungan. "I've read your credentials," patuloy ng lalaki. "Impressive. Your father would have been very proud." Ang pagbanggit sa kanyang ama ay nagdulot ng kirot sa dibdib ni Hanas. "Salamat po, sir. Your father, Magtanggol, was a great man, a good friend." Doon na nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Hanas. Tanging mga malalapit na kaibigan lamang ni Papa ang tumatawag dito sa unang pangalan. At dahan-dahan, umikot ang swivel chair paharap sa kanya. Ang mundo ni Hanas ay huminto. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang lalaking nakaupo sa kanyang harapan, ang CEO ng pinakamalaking law firm sa bansa, ang monumento na kinatatakutan at iginagalang ng lahat, ay ang parehong lalaki mula sa balkonahe, ang parehong lalaki mula sa hotel suite, ang ama ng dinadala niya. Si Bantayog, Yog Alcantara, ang matalik na kaibigan ng kanyang ama. Ang lalaking kilala niya bilang Tito Yog nung bata pa siya, na matagal na niyang hindi nakikita. Nakatitig ito sa kanya,
At nakita niya ang pagkilala sa mga mata nito, mga matang malalim at madilim, na ngayon ay puno ng gulat, pagkalito, at isang emosyon na hindi niya mabasa. Wala na ang init at pag-unawa na nakita niya noong gabing iyon. Ang naroon na lang ay isang malamig at propesyonal na distansya. Isang pader na kasing taas ng gusaling ito. Nanginig ang mga labi ni Hanas. Gusto niyang tumayo. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang maglaho na lang na parang bula. Ngunit bago pa siya makakilos, nagsalita na ito. Bawat salita ay tila may bigat ng isang sentensya. "Miss Soliman, we need to talk." Naiwan silang dalawa sa malawak na opisina. Ang katahimikan ay nababasag lamang ng malakas na kabog ng dibdib ni Hanas. Pagkatapos umalis ng kanyang sekretarya, tumayo si Bantayog at isinara ang pinto. Ang tunog ng paglock nito ay parang isang tunog ng seldang isinasara. Humarap ito sa kanya. Ang muka ay blanko, walang emosyon. Ngunit ang mga mata nito ay nag-aapoy. "About that night." Panimula nito, ang boses ay mababa at kontrolado. "It was a mistake. A grave miscalculation. It will never happen again. Do you understand?" Hindi ito tanong. Isa itong utos. Isang pagtatakda ng hangganan. At sa mga salitang yon, ang maliit na sinag ng pag-asa na naramdaman ni Hanas kanina ay tuluyan ng namatay. Pinalitan ito ng isang malamig at nakakapasong katotohanan. Ang lalaking kaharap niya ay hindi ang kanyang tagapagligtas. Siya ang magiging pinakamalaking bangungot niya. Pagkakanulo. Iyon ang salitang paulit-ulit na tumatatak sa isipan ni Bantayog habang nakatitig sa saradong pinto kung saan kalalabas lamang ni Hanas. Ang imahe ng sakit at pagkabigla sa mga mata nito ay parang isang multo na hindi niya matakasan. Ginawa niya ang dapat gawin. Nagtakda siya ng pader sa pagitan nilang dalawa. Isang pader na kailangan para sa profesionalismo, para sa kaayusan, at higit sa lahat, para sa konsensya niya. Ngunit bakit parang siya ang mas nasasaktan? Kinuha niya ang isang picture frame na nakapatong sa kanyang mesa. Isang lumang litrato nila ni Magtanggol Soliman, nakangiti at nakaakbay sa isa't isa noong mga baguhan pa lamang silang abogado. Ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, ang kanyang kapatid. Naalala niya ang huling pag-uusap nila sa hospital, ang amoy ng antiseptic, at ang mahinang boses ni Magtanggol. "Bantayan mo ang anak ko, Yog. Ikaw na ang bahala sa kanya. Huwag mo siyang pababayaan." Isang pangako. Isang sagradong pangako na sinira niya sa loob lamang ng isang gabi. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Ang pagsisisi ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Hindi niya sinasadya ang nangyari. Nakita niya ang kalungkutan ni Hanas sa gabing iyon at ang tanging gusto niya ay pagaanin ang loob nito. Pero lumagpas siya sa linya. Lumagpas sila pareho at ngayon, ang anak ng kaibigan niya ay empleyado niya. Nagtatrabaho sa ilalim ng iisang bubong. Araw-araw niyang makikita ang paalala ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Kailangan niyang maging bato. Kailangan niyang maging ang Bantayog na kilala ng lahat. Walang emosyon. Walang kahinaan. Pero sa mga sumunod na araw, napatunayan niyang mas madali itong isipin kaysa gawin. Sa isang mahalagang meeting kasama ang isang malaking kliyente, si Hanas ang naatasang magpresenta ng initial findings. Mahusay siya, matalino, malinaw magsalita, at may kumpiyansa. Lahat ng katangian na namana niya kay Magtanggol. Nakaramdam si Bantayog ng bahagyang pagmamalaki. Ngunit sa kalagitnaan ng presentasyon, napansin niyang biglang namutla si Hanas. Bahagya itong napahawak sa mesa na tila nawalan ng balanse. Ang boses nito ay bahagyang nanginig. Walang ibang nakapansin, pero si Bantayog, na hindi inaalis ang tingin dito, ay nakita ang lahat. Meeting adjourned.
Biglang sabi ni Bantayog na ikinagulat ng lahat ng nasa boardroom. "We will continue this tomorrow. Miss Soliman, stay." Nang makaalis na ang lahat, naiwan silang dalawa. Tumayo si Hanas, pilit na ipinapakitang maayos lang siya. "Okay lang po ako, sir. Pasensya na po sa abala." "Hindi ka okay," mariing sabi ni Bantayog. Lumapit ito at hinawakan siya sa braso para alalayan. "Umupo ka." Ang init ng palad nito sa kanyang balat ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ni Hanas. Mabilis siyang umiwas. "Kaya ko po. Hindi ko kailangan ng tulong niyo." Ang pagtanggi, ang pride. Muli, nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Tumalikod si Bantayog at bumalik sa kanyang upuan. Suot muli ang malamig na maskara. "Go back to your office and rest. That's an order." Kinahapunan, habang abala si Hanas sa kanyang mga papeles, isang office utility staff ang naglapag ng isang tasa ng mainit na tsa at isang maliit na plato ng crackers sa kanyang mesa. "Pinabibigay po ng pantry, ma'am," sabi ng staff bago umalis. Nagtaka si Hanas. Hindi naman siya nag-request. Pero ang amoy ng salabat ay nakakaginhawa sa nanlalambot niyang sikmura. Ininom niya ito, hindi alam na mula sa nakasaradong pinto ng opisina ng CEO, pinapanood siya ni Bantayog sa pamamagitan ng glass panel. Utos niya iyon. Gabi na at halos wala ng tao sa opisina. Natapos na ni Bantayog ang kanyang huling trabaho at naghahanda ng umuwi. Sa kanyang pagdaan sa hanay ng mga cubicle, isang ilaw na lang ang nananatiling bukas. Ang ilaw sa cubicle ni Hanas. Nakatulog ito, ang ulo ay nakapatong sa kanyang mga braso sa ibabaw ng isang makapal na case file. Ang pagod ay bakas na bakas sa kanyang mukha. Sa kanyang pagtulog, nawala ang lahat ng depensa nito at ang nakita ni Bantayog ay isang babaeng pagod at mag-isang lumalaban. Hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit. Hinubad niya ang kanyang mamahaling itim na coat at maingat na ipinatong sa mga balikat nito. Sandali siyang tumitig dito. Pinag-aaralan ang bawat detalye ng mukha nito. Ang mahahabang pilik mata, ang bahagyang nakaawang na labi, isang damdamin ng pag-aalaga at pagsisisi ang muling bumalot sa kanya. Tumalikod na siya para umalis, para takasan ang damdaming hindi niya dapat maramdaman. Ngunit sa kanyang paggalaw, aksidenteng nasagi ng kanyang sapatos ang bag ni Hanas na nasa sahig. Bumagsak ito at kumalat ang laman sa sahig. Napamura si Bantayog ng mahina. Mabilis siyang yumuko para pulutin ang mga gamit. Isang pitaka, mga ballpen, isang notebook, cellphone, at isang maliit na kulay rosas na booklet. Napatigil siya. Pamilyar ang disenyo. Nanginginig ang kamay na pinulot niya ito. Ang nakasulat sa pabalat ay malinaw pa sa sikat ng araw. My pregnancy journey. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Ang dugo ay umakyat lahat sa kanyang ulo. Dahan-dahan, binuklat niya ito sa unang pahina. Isang pamilyar na sulat kamay ang tumambad sa kanya. Pangalan? Hanas Soliman. Tinatayang araw ng panganganak. Petsa 8 buwan mula ngayon. Nanlamig ang buong katawan ni Bantayog. Mabilis niyang kinwenta sa kanyang isipan. 6 na linggo. Ang petsa ay halos eksakto. Ang timeline. Nagtugma. Isang malamig na katotohanan ang tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang bata. Ang dinadala ni Hanas ay kanya. Nakatayo lang si Bantayog sa gitna ng tahimik na opisina. Hawak ang kulay rosas na booklet na parang isang granada na sasabog anumang oras. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Ang anak niya. Magkakaroon siya ng anak. Kay Hanas, isang alon ng mga emosyon ang humampas sa kanya. Gulat, takot, pagkalito, at isang kakaibang pakiramdam na hindi niya mapangalanan. Pananagutan.
Dahan-dahan niyang inilagay ang lahat ng gamit pabalik sa bag ni Hanas maliban sa isang bagay. Isinara niya ang bag at maingat na inilagay sa ibabaw ng upuan. Pagkatapos ay tumayo siya at naghintay sa dilim. Ang booklet ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ilang minuto ang lumipas, nagising si Hanas, ginaw na ginaw. Nagtataka niyang naramdaman ang bigat ng isang coat sa kanyang mga balikat. Nang makita niya ang itim na coat, alam na niya agad kung kanino iyon. Nilibot niya ang tingin, ngunit wala siyang nakitang ibang tao. Akmang tatayo na siya nang mapansin niyang bukas ang pinto sa opisina ng CEO. May liwanag na nagmumula sa loob. Kinakabahan, isinuot niya ang coat at naglakad patungo sa opisina. Kumatok siya ng marahan. "Pumasok ka!" Utos ng boses mula sa loob. Pagpasok niya, nakita niya si Bantayog na nakatayo malapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya, hawak ang isang bagay sa kanyang kamay. "Sir, naiwan niyo po yata ito," sabi ni Hanas. Tinutukoy ang coat. "Hindi ko yan naiwan," sagot ni Bantayog. Hindi pa rin lumilingon. "Sinadya kong ilagay sa'yo." Natahimik si Hanas. Isang nakakabiinging katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. At dahan-dahan, humarap si Bantayog sa kanya. Ang malamig at profesional na maskara nito ay wala na. Ang nakikita niya ngayon ay isang bagyo ng mga emosyon sa mga mata nito. Isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa galit. Itinaas nito ang kamay at nakita ni Hanas ang hawak nito. Ang kanyang pregnancy journal. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila bumagsak sa kanyang mga paa. "Ipaliwanag mo ito, Hanas." Ang boses ni Bantayog ay kalmado, ngunit may panganib na nakatago sa ilalim nito. Ang unang reaksyon ni Hanas ay pagtanggi. Isang desperadong pagtatangka na protektahan ang kanyang sarili. "Wala kang karapatang pakialaman ang mga gamit ko." Sinubukan niyang agawin ang booklet, ngunit mabilis na iniwas ni Bantayog ang kamay nito. "May karapatan ako kung tungkol ito sa akin." Giit nito, ang bawat salita ay may diin. "Huwag mo akong subukan, Hanas. Magsabi ka ng totoo." Ang pride at takot ay naghalo sa loob niya. Ayaw niyang aminin. Ayaw niyang bigyan si Bantayog ng kapangyarihan sa kanya, sa anak niya. "Hindi sa'yo yan. Ano bang pakialam mo?" "Anong pakialam ko?" Bahagyang tumaas ang boses ni Bantayog. 6 na linggo, Hanas. 6 na linggo. Magaling ako sa numero. Magaling ako sa mga petsa. Huwag mo akong gawing tanga. Ang mga salita nito ay tumama sa kanya. Wala na siyang takas. Wala nang palusot. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Isang halo ng galit at sakit. Ang lahat ng bigat na kanyang kinikimkim sa loob ng mga nagdaang linggo ay biglang sumabog. "Oo, sige. Gusto mong marinig?" Sigaw niya. Ang boses ay basag na. "Oo, sa'yo nga to. Anak mo to. Ang bunga ng isang gabing pagkakamali na gusto mong kalimutan. Oh, ayan, masaya ka na?" Ang kanyang pag-amin ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na opisina. Ang tanging maririnig na lang pagkatapos ay ang kanyang mga hikbi. Hinintay niya ang sigaw, ang galit, ang pagtatakwil, ngunit wala. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Bantayog. Nawala ang galit. Pinalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tila isang switch ang nagbago sa loob nito. Mula sa isang naguguluhang lalaki, naging isang CEO muli ito na gumagawa ng isang desisyon. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa kanila. Tinitigan siya ni Bantayog ng diretso sa mata. Ang mga ito ay madilim at hindi mabasa. At pagkatapos, nagsalita ito. Ang mga salita ay simple, walang emosyon, ngunit mas mabigat pa kaysa sa isang sigaw. "Kung ganoon, pakasalan mo ako."
Ang mga salitang binitiwan ni Bantayog ay nanatiling nakalutang sa hangin, malamig at mabigat. Pakasalan mo ako. Napatitig si Hana sa kanya, hindi makapaniwala sa narinig. Napalitan ng pagkalito ang kanyang mga luha. Inaasahan niya ang galit, ang pagtanggi, pero hindi isang alok ng kasal. Ngunit sa paraan ng pagkakasabi nito, walang bakas ng pagmamahal, walang romansa, parang isang business proposal. Ano? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Narinig mo ako, sagot ni Bantayog. Ang boses ay kalmado at kontrolado na muli. Lumakad ito patungo sa kanyang mesa at umupo na tila pinag-uusapan lang nila ay isang kaso. This is not a proposal of love, Hanas. This is a solution. Isang solusyon para bigyan ng buong pangalan at pamilya ang bata. I will take full responsibility. We will get married, live under one roof, and act as a family for the sake of the child. Bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Hanas. Isang solusyon? Isang business arrangement? Ganoon lang ba kadali sa iyo ang lahat, Bantayog? Isang kontrata lang ang tingin mo sa buhay ng magiging anak natin? This is the most logical course of action, giit ni Bantayog. Hindi natitinag. I will not let my child be born out of wedlock. Hindi ako papayag na pag-usapan ka at ang bata ng ibang tao. This is to protect you, the child, and the legacy of your father. Ang legasya ng aking ama? Pait na tumawa si Hanas. O ang reputasyon ng Alcantara Law Group? Huwag mo akong lokohin. Hindi ako magpapakasal sa'yo dahil lang sa pananagutan. Hindi ko kailangan ng awa mo. Kaya kong buhayin ang anak ko ng mag-isa. Pride will not feed a child, Hanas, mariing sabi ni Bantayog. At ang isang kasal na walang pag-ibig ay lalasunin lang siya. Ganti ni Hanas. Dinampot niya ang kanyang bag at tumalikod. Hinding-hindi ako magpapakasal sa'yo. At naglakad siya palabas ng opisina. Iniwan si Bantayog sa gitna ng katahimikan. Ang mukha ay mas lalong tumigas. Kinabukasan, ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay halos hinihiwa sa hangin. Professional sila sa harap ng ibang tao. Ngunit kapag sila na lang, ang bawat tingin ay may bigat, ang bawat salita ay may talim. Paulit-ulit siyang kinumbinsi ni Bantayog at paulit-ulit din siyang tumanggi. Isang hapon, paglabas ni Hanas mula sa gusali, pagod mula sa maghapong trabaho at sa emosyonal na pakikipaglaban kay Bantayog, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Hanas! Nanigas siya. Ang boses na yon, ang boses na minsan niyang minahal at ngayon ay kinamumuhian niya. Lumingon siya at nakita si Silang Pardo na naglalakad palapit sa kanya. May dalang isang bouquet ng puting rosas. Ang mukha nito ay puno ng pagsisisi. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Hanas. Hanas, please, pakinggan mo ako. Pagmamakaawa ni Silang. Alam kong nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Nabulag ako. Pero sa mga linggong nawala ka, na-realize ko. Ikaw pala talaga. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mula sa bintana ng kanyang opisina, sa itaas na palapag, nakita ni Bantayog ang eksena sa baba. Nakita niya si Silang, ang mga bulaklak, at ang paglapit nito kay Hanas. Agad na kumuyom ang kanyang mga kamao. Ang lalaking nanakit kay Hanas ay naglakas loob na magpakita muli. Habang pinapanood niya ito, isang staff ang pumasok sa kanyang opisina at nag-abot ng isang brown na envelope. Pinabibigay po sa inyo, sir. Walang pangalan kung kanino galing. Kinuha ito ni Bantayog. Ang mga mata ay nakatuon pa rin sa dalawa sa baba. Binuksan niya ang sobre. Sa loob, may isang litrato at isang maikling sulat. Ang litrato ay kuha noong gabi ng gala. Isang malabong shot pero malinaw na nagpapakita sa kanya na akay-akay ang isang lasing na si Hanas palabas ng hotel.
Ang anggulo ay ginawang mukhang minamanyak niya ito at ang sulat, "Ang tinitingalang Bantayog Alcantara, nilalasing at sinasamantala ang nag-iisang anak ng kanyang yumaong matalik na kaibigan. Magkano kaya ang halaga ng katahimikan mo? O mas gusto mong makita ito sa front page ng lahat ng dyaryo?" Isang pangingikil, isang patibong, at alam na niya agad kung sino ang may gawa. Hindi niya pinansin ang pagmamakaawa ni Silang. Itinulak niya ang mga bulaklak at naglakad palayo. Ngunit ang pagpapakita nito ay nag-iwan ng lason sa kanyang isipan. Kinagabihan, sinundan ni Bantayog si Silang sa isang mamahaling bar. "Alam kong ikaw ang nasa likod nito," sabi ni Bantayog. Inilapag ang litrato sa mesa. Ngumisi si Silang na wala ang maamong mukha. "Akala ko ba matalino ka, Alcantara? Siyempre ako nga. Nakita ko kayo nung gabing yon. Sinundan ko kayo. Isang click lang at heto, may retirement fund na ako. Anong gusto mo?" "Simple lang," sabi ni Silang habang umiinom ng alak. "Pera. At layuan mo si Hanas. Akin siya. Babalikan ko siya at wala kang magagawa." "Hindi mo siya mahal." "Hindi nga." Tumawa si Silang. "Pero kailangan ko ang koneksyon niya, ang pangalan niya. At sa tingin ko may isa pa akong alas. Isang alas na sisira hindi lang sa'yo, kundi pati na rin sa kanya." Kinuha ni Silang ang kanyang telepono at may ipinakitang mensahe. To Hannah Soliman. Message Onka. Attached photo. "Hanas, gusto ko lang mag-warning sa'yo. Ito ang pruweba na si Tito Yog mo ang nagplano at nagsamantala sa'yo noong gabing iyon. Pinainom ka niya para makuha ka niya. Mag-ingat ka sa kanya. Hindi pa niya ito sinisend, pero ang banta ay malinaw. Sa isang iglap, naintindihan ni Bantayog ang lahat. Ito ang plano ni Silang. Sirain siya, sirain si Hanas, at gamitin ang pagkalito ni Hanas para makuha itong muli. At sa sandaling iyon, ang huling bagay na naisip ni Bantayog ay ang kanyang sarili. Ang tanging nasa isip niya ay si Hanas, na walang kamalay-malay, na malapit nang matanggap ang isang kasinungalingan na dudurog sa lahat ng natitira nitong tiwala. Tinitigan ni Silang si Bantayog, nakangisi. "So ano, Alcantara? Anong gagawin ng isang monumento?" Bago pa makasagot si Bantayog, pinindot na ni Silang ang send. Ping! Ang tunog ng isang text message ay bumasag sa katahimikan ng apartment ni Hanas. Nakaupo siya sa sofa, nakatulala sa kawalan. Ang mga salita ni Bantayog tungkol sa kasal at ang biglaang paglitaw ni Silang ay nag-iwan ng isang malaking gulo sa kanyang isipan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Umaasa na mensahe iyon mula sa isang kaibigan. Isang bagay na makakapagpagaan ng kanyang loob. Pero ang nakita niya ay pangalan ni Silang at isang naka-attach na litrato. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Ang puso niya ay parang piniga. Isang litratong malabo, kuha mula sa malayo. Pero malinaw na siya iyon, mukhang walang malay, habang akay-akay siya ni Bantayog. Ang paraan ng pagkahawak nito sa kanya, ang anggulo ng kuha. Mukha itong mali, mukhang mapagsamantala. At pagkatapos ay nabasa niya ang mensahe. "Hanas, gusto ko lang mag-warning sa'yo. Ito ang pruweba na si Tito Yog mo ang nagplano at nagsamantala sa'yo noong gabing iyon. Pinainom ka niya para makuha ka niya. Mag-ingat ka sa kanya." Binitawan niya ang cellphone na parang napaso. Bumagsak ito sa sahig, ngunit ang imahe at ang mga salita ay nakatatak na sa kanyang isipan. Pinlano niya ang lahat. Ang mga alaala ng gabing iyon ay bumalik. Ang pag-aalok nito ng inumin, ang mga salita nitong nakakapanatag, ang pag-aalaga nito. Lahat ba yun ay isang pagkukunwari, isang bitag? Ang alok nitong kasal, hindi dahil sa responsibilidad,
kundi para pagtakpan ang kanyang kasalanan. Para itali siya, para kontrolin siya. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang nakakapangilabot na larawan ng panloloko. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa ginawa ni Silang. Dahil kay Bantayog, kahit sa isang saglit umasa siya, nakahanap siya ng kapanatagan, nagtiwala siya. At ang tiwalang yon ay dinurog ngayon ng pinong-pino. Kinabukasan, pumasok si Hana sa opisina na may daladalang bagyo sa kanyang dibdib. Hindi niya pinansin ang mga bati ng kanyang mga katrabaho. Nagdiretso siya sa opisina ng CEO at pumasok ng hindi kumakatok. Nagangat ng tingin si Bantayog mula sa mga papeles na binabasa. Ang mukha nito ay pagod at may bahid ng pag-aalala. Hanas, hindi niya ito pinatapos. Inilapag niya ang kanyang cellphone sa mesa nito. Ang litrato ay nakabalandra. Bakit? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pait at sakit. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Bakit mo ginawa sa akin to? Ang anak ng matalik mong kaibigan? Tumayo si Bantayog, baka sa mukha ang pagkataranta. Hanas, hindi totoo yan. Patibong lang yan ni Silang. Patibong? Tumawa siya ng mapakla. Nakikita ng dalawang mata ko, Bantayog. At ngayon, ang lahat ay malinaw na. Ang pag-aalaga mo kuno, ang alok mong kasal, lahat para lang makontrol mo ako, para pagtakpan ang ginawa mo. Hindi totoo yan, hindi totoo yan. Makinig ka sa akin. Sinubukan ni Bantayog na lumapit, ngunit umatras si Hanas. Huwag kang lalapit! Sigaw niya. Hindi mo ba naisip na baka si Papa, nakikita niya ang lahat ng to mula sa itaas? Hindi ka ba nahiya sa kanya? Ang pagbanggit sa ama niya ay parang isang suntok kay Bantayog. Huwag mong gamitin ang pangalan niya. Bakit? Dahil nagkakasala ka? Mahalaga sa akin ang papa mo at mahalaga ka sa akin. Huwag mong sabihin yan. Sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, biglang nagring ang telepono ni Hanas. Isang tita niya ang tumatawag. Sa sobrang gulo ng isipan, sinagot niya ito. Hello, tita. Hija, kumusta ka na? Nabalitaan ko nagtatrabaho ka na raw kay Yog. Sabi ng kanyang tita sa kabilang linya. Naku, mabuti naman. Alam mo ba, yang si Bantayog, kawawa yan noon. Patay na patay yan sa mami mo, pero si Magtanggol ang pinili. Hay, ang sawi niyang pag-ibig. Pero mabutit nandyan ka para maalagaan ka niya. Parang isang bombang sumabog ang mga salitang yon. Sa pandinig ni Hanas, binitawan niya ang telepono. Tumingin siya kay Bantayog. Isang bagong layer ng sakit at pagtataksil ang nabuo sa kanyang puso. Kaya pala, bulong niya, ang boses ay halos hindi na marinig. Nagsimula siyang tumawa. Isang tawang walang saya, puno ng kabiguan. Kaya pala, ang mommy, nakikita mo siya sa akin, di ba? Ako lang ang pamalit sa kanya. Ang paraan mo para makuha ang babaeng hindi mo nakuha noon. Hanas, hindi yan totoo. Desperado nang sabi ni Bantayog. Ngunit wala na itong magagawa. Ang lason ay kumalat na. Tapos na tayo mag-usap, sabi ni Hanas. Ang boses ay biglang naging malamig at walang buhay. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Aalis na ako sa kumpanyang ito at sa buhay mo. Naglakad siya palabas. Pagdating niya sa kanyang cubicle, kinuha niya ang isang piraso ng papel at nagsulat. I resign, effective immediately. Kinuha niya mula sa kanyang pitaka ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Ang silver na cufflink. Bumalik siya sa nakabukas na pinto ng opisina ni Bantayog. Nakatayo pa rin ito roon, mukhang nawasak. Inilapag niya ang resignation letter at ang cufflink sa ibabaw ng mesa.
Ito na ang huling bakas ng pagkakamali nating dalawa, sabi niya at tumalikod. Naglakad siya papalayo. Habang nasa elevator, habang tumatawid sa lobby, habang lumalabas sa malaking pinto ng gusali, hindi niya pinansin ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Hinayaan niyang basain nito ang kanyang mukha para itago ang mga luhang walang tigil sa pag-agos. Nawala na ang lahat. Ang trabaho, ang tiwala, ang huling piraso ng kanyang puso. Naiwan siyang basang-basa sa gitna ng unos, sa labas at sa loob. Mag-isa. Ang resignation letter at ang malamig na cufflink sa ibabaw ng kanyang mesa ay parang mga puntod na nagpapaalala kay Bantayog ng kanyang kabiguan. Pagkaalis ni Hanas, isang nakakabinging katahimikan ang naiwan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, ang tinitingalang Bantayog Alcantara ay hindi alam ang gagawin. Nawala na si Hanas at kasama nito ang kanyang anak. Isang araw, 2 araw, 1 linggo. Walang Hanas. Hindi ito sumasagot sa kanyang mga tawag o text. Nagpunta siya sa apartment nito, ngunit ayon sa guard, umalis na ito at hindi sinabi kung saan pupunta. Isang panic na hindi pa niya naramdaman kailanman ang nagsimulang kumain sa kanyang sistema. Paano kung may mangyaring masama dito? Paano ang pagbubuntis nito? Alam niyang wala na siyang oras. Ang mga pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay gumuho na. Hindi na ito tungkol sa pananagutan. Hindi na ito tungkol sa isang pangako. Tungkol na ito sa pagmamahal. Mahal niya si Hanas. Hindi bilang anino ng ina nito. Mahal niya ito dahil sa katatagan nito, sa talino, sa tapang, kahit sa katigasan ng ulo nito. At hindi siya papayag na mawala ito dahil sa mga kasinungalingan ng isang desperadong tao. Oras na para tapusin ang laban. Una niyang ginawa ay tawagan si Silang Pardo. Alcantara, sagot ni Silang, may pagmamayabang sa boses. Napatawag ka? Handa ka na bang magbayad? Oo, sagot ni Bantayog. Ang boses ay kalmado. Magkita tayo sa opisina ko. Bukas 3:00 ng hapon. Dalhin mo lahat ng kopya ng litrato. Ibabagsak ko ang kaso laban sa'yo at ibibigay ko ang pera. Ganyan nga, tumawa si Silang. Akala ko pa naman matapang ka. Pagkatapos ng tawag, ang susunod niyang ginawa ang pinakamahirap. Nag-compose siya ng isang text message para kay Hanas. Alam niyang maaaring hindi na naman ito mag-reply, ngunit kailangan niyang subukan. To Hanas Soliman. Message, Hanas, alam kong galit ka. May karapatan ka, pero humihiling ako ng isang pabor. Ang huli, magkita tayo bukas 3:00 ng hapon sa main conference room ng ALG. Pagkatapos nito, pangako, hindi na kita guguluhin pa. Dumating ka para marinig mo ang katotohanan, hindi mula sa akin, kundi mula mismo sa taong nanloko sa'yo. Para sa'yo ito, hindi para sa akin. Hindi siya umasa na magre-reply ito, ngunit ang kailangan lang niya ay ang pumunta ito. Kinabukasan, 3:00 ng hapon. Ang main conference room ng Alcantara Law Group ay tahimik. Sa loob, naroon si Bantayog kasama ang 2 sa kanyang pinagkakatiwalaang senior partners bilang mga saksi. Sakto sa oras, dumating si Silang Pardo, may dalang briefcase at mayabang na ngiti. Handa na ba ang pera ko? Maupo ka muna, sabi ni Bantayog. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Hanas. Mas payat siya at bakas ang pagod sa kanyang mga mata, ngunit naroon pa rin ang tapang. Tumingin siya kay Bantayog ng malamig, pagkatapos ay kay Silang ng may pagkamuhi. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Hanas. Ngumiti si Silang. Hanas, mabutit dumating ka. Ipinapakita ko lang dito sa Tito Yogo mo kung sino ang dapat para sa'yo. Tumahimik ka.
sabi ni Bantayog bago tumingin kay Hanas. Salamat sa pagdating mo. Gaya ng ipinangako ko, malalaman mo ang lahat ngayon. Humarap si Bantayog kay Silang. Bago ko ibigay ang pera, gusto kong marinig mula sa'yo. Ulitin mo ang lahat ng sinabi mo sa akin sa bar. Nagtaka si Silang. Para saan pa? Gawin mo na lang, mariing sabi ni Bantayog. Sa pag-aakalang nagtatagumpay na siya, mayabang na nagsalita si Silang. Sige, sinabi ko sa'yo na ako ang kumuha ng litrato. Ako ang nagplano ng lahat. Nagagamitin ko si Hanas para makuha ang gusto ko na hindi ko siya mahal. Ano pa ba? Oo. Nasisirain kita at babalikan ko siya. Ayan, masaya ka na? Habang nagsasalita si Silang, ang mukha ni Hanas ay unti-unting namutla. Tumingin siya kay Bantayog naguguluhan. At bakit mo naman gagawin ang lahat ng yan? Tanong ni Bantayog. Dahil naiinggit ako sa iyo, Alcantara. Dahil lahat ng gusto ko sa tayo. At si Hanas, siya ang perpektong paraan para sirain ka. Sa mga salitang iyon, inilabas ni Bantayog ang isang maliit na digital recorder mula sa kanyang bulsa at pinindot ang play. Ang boses ni Silang ay umalingaw-ngaw sa buong conference room. Ang boses niya mula sa tawag nila kahapon. Napatawag ka? Handa ka na bang magbayad? Oo, magkita tayo. Sa opisina ko. Bukas, 3:00 ng hapon. Pagkatapos, pinatugtog ni Bantayog ang isa pang recording. Ang buong pag-uusap nila sa bar. Nalihim niyang ni-record. Lahat ng pag-amin ni Silang. Lahat ng masasamang plano nito. Nanlaki ang mga mata ni Silang. Nag-record ka. Illegal yan. Hindi kung isa sa mga partido sa usapan ay pumayag. At ako yon, malamig na sabi ni Bantayog. At ang tawag na ito, itinuro niya ang recorder, ay witnessed call. May karapatan akong i-record para sa proteksyon ko. Blackmail and extortion, Mr. Pardo. Isang malaking kaso. Tumingin siya sa mga partner niya. Please call security. Napatayo si Silang. Sinusubukang tumakas ngunit huli na. Pumasok ang 2 security guard at hinawakan siya. Hindi pa tayo tapos, Alcantara. Sigaw ni Silang habang kinakaladkad palabas. Nang tumahimik na ang silid, naiwan ang 2. Si Hanas ay nakatayo roon, nanginginig, hindi makapaniwala sa lahat ng narinig. Ang katotohanan ay isang malakas na sampal. Si Silang ang nagsinungaling. Si Bantayog, nagsasabi ng totoo. Tumingin siya kay Bantayog. Ang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Bakit? Bulong niya, ang boses ay basag. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Lumapit si Bantayog sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit at pag-unawa. Sinubukan ko, Hanas. Mahinang sagot nito. Pero hindi ka naniwala. At kasalanan ko yon. Masyado kong itinago ang lahat. Masyado akong natakot. Patawarin mo ako. Ang pader na itinayo ni Hanas sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Ang natira na lang ay ang pagsisisi at ang isang katotohanang hindi na niya kayang itanggi. Nagkamali siya. At ang lalaking nasa harapan niya, ang lalaking nasaktan niya at hindi pinaniwalaan, ay ang tanging taong gumawa ng lahat para protektahan siya. Naiwan silang 2 sa conference room. Ang bigat ng katotohanan ay nakalutang pa rin sa hangin. Walang nagsasalita. Tanging ang mahihinang hikbi lamang ni Hanas ang maririnig. Patawad. Iyon ang unang salitang nagawa niyang sabihin. Bantayog, patawarin mo ako. Hindi ako naniwala. Sinaktan kita. Lumapit si Bantayog at marahang hinawakan ang kanyang mga braso. Ang init ng palad nito ay nagbigay ng kaunting kapanatagan sa nanginginig niyang katawan. Shh! Wala kang kasalanan. Hanas, sabi nito. Ang boses ay malumanay. Ako ang may kasalanan. Dapat sinabi ko sa iyo ang lahat mula pa sa simula.
Tungkol sa ginawa kong pagprotekta sa'yo noong gabi ng gala. Tungkol sa nararamdaman ko. Nag-angat ng tingin si Hanas. Ang mga mata ay puno pa rin ng pag-aalinlangan. Ang tungkol kay Mommy. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Bantayog. Inakay niya si Hanas papunta sa mga upuan at pinaupo. Totoo, pag-amin niya. Minahal ko ang mami mo noon. Bata pa kami. Ngunit pinili niya ang papa mo. At masaya ako para sa kanila. Naging matalik ko siyang kaibigan. Nang mawala siya, at lalo na nang mawala ang papa mo, ipinangako ko sa sarili ko na babantayan kita bilang isang tito, bilang tagapag-alaga. Huminga siya ng malalim. Pero habang nakikita kitang lumalaki, habang nakikita kitang nagiging isang matalino at matatag na babae, nagbago ang lahat. Hindi na kita nakikita bilang anak lang ni Magtanggol. Nakita kita bilang si Hanas. At natakot ako sa nararamdaman ko. Kaya lumayo ako. Hinawakan niya ang kamay ni Hanas. Noong gabing iyon, Hanas, hindi ang anino ng mami mo ang nakita ko sa'yo. Ang nakita ko ay isang babaeng nasasaktan, pero lumalaban. Isang babaeng matapang, at hindi ko napigilan ang sarili kong mahulog sa'yo. Patawarin mo ako, pero hindi na bilang isang tito, kundi bilang isang lalaki. Mahal kita, Hanas. Ikaw, at hindi ang alaala ng iba. Ang bawat salita ay tila gamot na humihilom sa bawat sugat sa puso ni Hanas. Ang lahat ng pagdududa ay nawala. Pinalitan ng isang matinding pagmamahal. Mahal din kita, Yog. Sagot niya sa gitna ng kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon, ang mga ngiti nila sa isa't isa ay totoo. Walang pader. Walang takot. Makalipas ang ilang buwan, ang buhay ay nagbago. Bumalik si Hanas sa Alcantara Law Group, hindi na bilang isang junior associate na may tinatago, kundi bilang isang partner sa buhay ng CEO. Ang kanilang relasyon ay naging usap-usapan, ngunit hindi na nila ito pinansin. Nagdesisyon na rin silang harapin ang mga chismis. Matapos ng insidente kay Sailang, nagdesisyon sila na buuin ang isang pamilya at ikasal. Nakita ng buong mundo ang pag-iibigan nila dahil kahit saan sila pumunta, mas lalo silang nagiging malapit at masaya. Sa mga sumunod na araw, bumalik sa ayos ang kanilang mga buhay. Naging mas bukas si Bantayog sa kanyang mga emosyon na para bang natutunan niyang maging tao at hindi lang isang bantayog sa mundo. Naging mas kalmado at masaya naman si Hanas. Sa tulong ni Bantayog, malakas niyang hinarap ang pagbubuntis. Isang araw, dinala ni Bantayog si Hanas sa isang espesyal na lugar. Sa isang maliit na burol sa labas ng lungsod, kung saan tanaw ang magagandang ilaw ng Distrito Diamante. Dinala niya si Hanas sa harap ng puntod ng kanyang ama. Alam kong hiling niya na alagaan kita, sabi ni Bantayog habang nakatingin sa lapida ni Atty. Magtanggol Soliman. At nais kong sabihin sa kanya, tinutupad ko na ang hiling niya. Humarap siya kay Hanas at kinuha ang kanyang kamay. Hindi na lang kita aalagaan, Hanas. Hindi na lang kita babantayan. Sabi niya, ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ngayon, gusto ko nang mahalin ka bilang asawa, bilang ina ng magiging anak natin. Ngumiti si Hanas. Alam niya ang susunod na mangyayari. Lumuhod si Bantayog. Kinuha ang isang silver cufflink, ang cufflink na natagpuan niya sa kanyang mesa, at inilagay iyon sa isang magarang singsing. Hanas Soliman, hindi ko sinasadya ang gabing yon, sabi ni Bantayog. Ang boses ay nanginig sa damdamin. Pero sa palagay ko, iyon ang pinakamagandang pagkakamali na nagawa ko sa buong buhay ko. Ikaw ang nagturo sa akin ng kahulugan ng tunay na pag-ibig. Hindi lang sa akin, kundi sa buong mundo. Isinabit niya ang singsing sa daliri ni Hanas. Hanas Soliman, hindi na ako mananagot sa'yo.
kung hindi ka sasagot sa akin. Magpapakasal ka ba sa akin? Naluha si Hanas. Oo, Bantayog Alcantara. Sagot niya at napahagulgol. At sa ilalim ng kalangitan ng gabi, nagyakapan sila. Ang kanilang mga kamay ay magkadikit sa tiyan ni Hanas. Sa sandaling iyon, hindi na tungkol sa nakaraan. Hindi na tungkol sa pagkakamali. Tungkol na ito sa kinabukasan. Ang isang pag-ibig na nagmula sa dilim, dumaan sa unos, at sa wakas ay natagpuan ang liwanag. At dito po nagtatapos ang kwento nila Hanas at Bantayog. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging madali. Ngunit sa pamamagitan ng pagpapatawad, pagtitiwala, at pagtanggap sa mga pagkakamali, maaari tayong lumikha ng isang panghabang buhay na puno ng kaligayahan. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento nila. Sana ay nagustuhan niyo ang mga aral at mga emosyon na ating pinagsaluhan. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. I-comment niyo lang po sa ibaba ang inyong mga paboritong eksena o mga linya mula sa kwento. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share at mag-subscribe para sa mga susunod pa naming kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.